Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Libra. Collective energy ng mga Libra. Reminder, ang nag-iisang account ng Music Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers, Libra. Let's see. Guidance and good news para sa ating mga Libra. Guidance and good news para sa ating mga Libra. Kidoki. Anong balita? Makichismis tayo sa ating mga Libra. May minamanifest na stability, harmony pagdating sa pamilya at relasyon because the lover is in reverse, okay? May isang importanteng love connection, importanteng relasyon sa buhay mo na nagkakaroon ng disagreements. You might be also dealing with a Gemini, okay? So, sabi ng masculine sa connection na to, aware naman siya sa mga pag-aaway, pagtatalo. Pero sabi niya is, nahirapan siyang intindihin si feminine. Paulit-ulit daw ang reconnection, reconciliation, but walang nagiging talagang pirme, walang permanent na fix for now. Lagi na lang band-aid treatment, nag-uusap, nagre-reconnect, pero walang change behavior, hindi sincere yung pagbabalik. The feminine in this connection, lagi na lang siyang parang nakikiramdam kung totoo na ba yung promise with a sort of truth, but it feels like parang laging nadi-disappoint ang feminine sa connection na to with the betrayal and false promises energy. Hindi naman agad binitiwan ang sitwasyon na to, sinubukan, no, away bate, but parang alam mo naman, Libra, na hindi naman favorable sa'yo ang sitwasyon na to. Nagkaroon ng pagtatalo, pag-aaway, hindi magandang, exchange of words, pero nahirapan pa rin kayong i-let go ang isa't isa because love nyo ang bawat isa. Maraming bagay na kailangan pag-usapan pero parang hindi na pag-uusapan ng maayos because of pagiging defensive sa bawat isa. Nag-manifest ka na magkaroon ng victory ang sitwasyon na to, but sabi mo parang yun na lang ba yung solusyon para hindi kayo mag-away, na tumahimik ka at tanggapin na lang na ugali ng person mo at mag-adjust ka na mag-adjust. It feels like kahit gano'n yung mga questions sa utak mo, binigyan mo pa rin ng another chance ang relationship na to. Kahit marami kang doubts kung maayos ba or not. Pinilit mong magkaroon ng harmony, pagkakasunduan, sinubukang to move past all the, disappointing situation, but ang dami pa rin questions sa isip ng feminine. Okay? Marami ka rin inaasahan sana na financial blessings, pero parang nahihirapan kang mag-focus sa kaperahan kabuhayan because lagi na lang kayong nagtatalo ng person mo. May inaabangan kang good news pagdating sa trabaho or negosyo, pera. Okay. Sabi ng feminine sa connection na to, paano nga ba ito maayos kung parang napaka-stubborn daw ng energy ng masculine to understand kung ano ba talaga yung sinasabi ni feminine na problema sa sitwasyon na to, okay? For some of you, may mga nai-involve na third party at hindi ito yung isang beses na nangyari. Inconsistent behavior, very avoidant, ayaw pag-usapan, ayaw ayusin ng sincerely yung mga issues about this relationship. Okay. You might be dealing with Aqua, Leo, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio. Okay. So, in the past, it feels like nakakawalang gana ang pag-ibig na to. To sabi ng feminine, minsan hindi lang naman to all about passion. Sinubukan pa rin ilaban ng feminine ang connection na to because some of you may involve na anak or parang nagli-live-in na kayo. Sinubukang ayusin, hanapin ang harmony with the wisdom card, like unawain and be the bigger person sa relasyon na to. Marami kang pinagpe-pray, Libra, na sana magkaroon ng magandang outcome or dumating na yung good news na hinihintay mo tungkol sa kaperahan kabuhayan.
The masculine in this connection, hindi ko naman nakikita na talagang sobrang stubborn. Pero sabihin natin, pagdating sa maturity, marami pa talaga siyang aayusin and growing up to do. Na hindi natin pwedeng like switch na parang bukas alam na niya lahat. Hindi eh. Maraming kailangang lesson and realization na kailangan pang pagdaanan ng masculine bago niya makuha yung expectations ng level of maturity and readiness and pagiging responsableng person sa relasyon na to. Okay? So, parang ang taas ng expectations ng feminine and then parang na-overwhelm si masculine na parang dami namang demands. Hindi ba pwedeng nagustuhan mo kung ganito? Hindi ba pwedeng tanggapin mo na ako na ito na talaga ako? Pero alam mo, yung number one talaga sa relationship is like yung continuous adjustment and forgiveness and understanding sa bawat isa. Hindi ko sinasabing sa isang tao lang kayong dalawa yun, equal give and take. Okay. Meron ka ring ine-expect or inaasahan or pinagpe-pray na manifest na kaperahan kabuhayan na dumating na tong magandang blessing na to. It could be trabaho, pag-abroad, cheque, komisyon, or like magbabayad ng utang sa'yo. Right now, sabi ng ating mga Libra, ang daming obligasyon, ang daming bayarin, ang daming mong iniisip, no? Feeling mo parang ikaw yung sinasandalan ng mga tao, na ikaw naman wala kang maasahan, na parang ikaw yung ate or kuya ng mga nakapaligid sa'yo. Sabi mo kailan ba ito matatapos, but you feel na parang ito yung mga obligasyon sa pamilya na parang naipasan na sa'yo, na parang you feel na hindi mo matakasan. And pinagpe-pray mo na lang kay God na sana, no, bigyan ka na lang ng good health or parang mas magandang financial blessings para gumaan lang, no? Kasi alam mo na kung ano yung mga obligasyon na to or yung mga taong umaasa sa'yo or tinutulungan mo, nandyan na lang talaga. You're manifesting like good blessing para sa'yo. New beginning, travel, or like pag-abroad, bagong opportunity para sa'yo. Okay. Your person, very inconsistent energy. Nagpapakiramdaman kayo. Okay? Pareho kayong nadi-disappoint sa bawat isa. So, parang naghahantayan kayo sino yung unang magbibigay ng security or like commitment sa relasyon na to bago magtiwala. Kasi parang pareho kayong may trust issues sa bawat isa. Nagpapakiramdaman, totoo na ba, mapagkakatiwalaan, and ready na ba for this connection. Okay, so meron ka mga doubts, feminine, kung totoo na ba yung love ni masculine. Nagbago na ba siya? Sincere na ba siya? Yung mga pinapakita ba niya sa yung actions right now ay talagang kaya na niyang panindigan? Magkakasundo na ba talaga kayo? O temporary lang tong like harmony sa relationship mo to? Para sa'yo is gusto mo na talagang mag-move forward to a better situation ng relasyon na to. In the next 3 months, it feels like mas magpo-focus ka sa kapirahan kabuhayan. Sabi mo, ito na lang muna. Because nakaka-disappoint, no? Ang daming mga delays pagdating sa manifestations. May mga kakausapin ka para sa bagong opportunity, bagong kontrata. Pagdating sa relasyon, you'll try to manage your expectations na may mga bagay na alam mong parang mahirap nang baguhin ng person mo. So, alin ba doon yung parang tatanggapin mo na lang at alin doon yung parang non-negotiable na kailangan nyo talagang pag-usapan and to meet each other halfway para magkaroon ng harmony and happiness sa relasyon. Okay? Kung may batang involved, maaaring naapektuhan yung bata doon sa mga disagreements yung dalawa. Okay. Wala akong nakikita talagang hiwalay. Susubukan yung ayusin ng relasyon na to and mas magpo-focus kayo sa kapirahan kabuhayan for now. Yun muna. Okay? Kung ano yung mga issues sa relasyon, I feel, no, bibigyan nyo ng enough understanding ang bawat isa para magkaintindihan at mabigyan ng enough, time para makapagbago at makapag-adjust. Okay? For now, sasabihin mo, go with the flow muna. And hoping for the best. Ganun yung energy. Fingers crossed, kumbaga. Alrighty? So, hopefully makagawa ng mga tamang desisyon para yung next reading natin, better na yung energy. Okie-dokie. And that would be the Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Libra!